Okay, pag-usapan natin ang isang napakahalagang tanong sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano nga ba nagawang hamunin ng isang napakabatang general ang isang buong imperyo? Huwag kayong mag-alala dahil aalamin natin ang hinyo sa likod ng kanyang mga tagumpay. So, heto yung tanong. Paano napigilan ng isang 26 anyos lang na general ang libu-libong disiplinadong sundalong Espanyol? At spoiler alert ha, hindi lang to dahil sa tapang ha. Ito'y kwento ng talino, ng matinding diskarte. Okay, so imagine nito. Sa isang panig, nandyan yung puwersa ni Natividad. Kakaunti lang sila, pero kabisado nila ang bawat punot bato sa lugar. Sa kabilang panig naman, yung hukbong Espanyol. Libu-libo, disiplinado at kompleto sa mga armas. Mukhang imposible ang laban, di ba? Pero dito napapasok yung galing niya. Dito nagiging sobrang interesante ang lahat. So, paano niya ginawa? Well, simulan natin sa una niyang secret weapon, ang guerrilla warfare. O sa madaling salita, ang sining ng panggugulat. Kasi binago niyang rules of the game. Yung mga alam ng Espanyol sa pakikidigma, binali niya lahat yon. So, ano ba itong guerrilla warfare? Simple lang. Ito yung paraan ng pakikipaglaban kung saan yung maliliit at maliksing grupo, ginagamit nila yung tactics like pananambang at biglaang pagsalakay para labanan yung isang mas malaki pero, mas mabagal na hukbo. Basically, ginamit ni Natividad yung advantage nila, yung bilis at kaalaman sa teren, laban sa weakness ng mga Espanyol. At ang pinaka-signature move niya rito, yung tinatawag na hit and run. Ganito lang kasimple yung sistema. Una, plano. Gagamitin nila yung kaalaman nila sa lugar para mag-set ng mga patibong. Pangalawa, atake. Biglaan, mabilis at decisive. Tapos, yung pangatlo, at ito yung crucial, maglalaho sila, parang bula, bago pa man makaganti yung mas malaking puwersa ng kalaban. Nakakalito para sa kanila, di ba? Pero sobrang efektibo. At eto pa, dito mo makikita kung gaano siya kahenyo. Hinati-hati niya yung maliliit niyang pangkat para sabay-sabay silang umatake galing sa iba't ibang direksyon. Anong epekto? Napaniwala niya yung mga Espanyol na sobrang dami nila, mas marami pa sa totoong bilang. Grabe, 'di ba? Classic mind games 'yan sa gitna ng giyera. Okay, so let's move on sa tactic number 2. Kasi hindi lang sa pag-atake magaling si Natividad kundi pati sa paggamit ng depensa para umatake. Ito yung estratelya ng biyak na bato, o kung tawagin nila, ang batong may lason. May isang source na ang ganda ng pagkakadescribe dito, sabi, para kay Natividad, ang biyak na bato ay hindi lang taguan, kundi isang lason. Wow, isipin niyo yun. Isang pain na pag kinagat ng mga Espanyol, dahan-dahan silang hihina. So paano gumana yung lason na yan? Well, habang pilit na kinukupkob ng mga Espanyol ang biyak na bato, dahan-dahan nauubos ang supply nila. Unti-unting nababawasan yung mga sundalo nila. At yung moral, yung kumpiyansa nila sa sarili, wasak, sirang-sira. Kumbaga, tinalo niya sila nang hindi kailangan ng isang malaking one-on-one lalabanan. Pure strategy. At ito na, yung pangatlo. At para sa akin, baka ito na yung pinakamalupit na taktika niya. Hindi to tungkol sa sundalo o lugar. Tungkol to sa utak, sa isipan. Ang digmaan ng isip o yung takot na daladala ng pangalan ng batang general. 26. Yan yung edad niya. Isang simpleng numero na naging simbolo ng takot sa kampo ng mga Espanyol. Imagine nyo, isang general na halos kaedad lang ng mga pinakabatang sundalo nila, pero kaya niyang guluhin ang buong imperyo. So paano niya ginawa yun? Well, una, naging alamat yung bilis ng pag-aangat niya sa ranggo. Parang, sino tong batang to? Pangalawa, alam na alam ng lahat kung gaano kadisiplinado ang mga tauhan niya. Tapos, naging laman na siya ng mga kwentuhan at bulong-bulungan sa kampo ng mga Espanyol. At higit sa lahat, kinatakutan siya kasi hindi mo mahuhulaan kung anong susunod niyang gagawin. Yung sarili niyang reputasyon, yun, ang naging sandata niya. So anong naging resulta ng lahat ng to? Dito na natin makikita yung ultimate showdown. Utak lawan sa bala. At malinaw na malinaw kung ano ang ultimate weapon. Dahil sa walang tigil na pressure mula sa mga taktika ni Natividad, napilitan yung mga Espanyol na umupo at makipag-usap para sa kapayapaan. Yung galing niya sa battlefield, nagkaroon ng totoong epekto sa lamesa ng negosyasyon. At dito talaga yung pinakamahalagang aral sa kwento niya. Yung bala kasi may hangganan yan, limitado. Yung katawan lang ang kaya niyang talunin.
Pero ang utak, ang talino, walang limitasyon yan. Pwedeng-pwede nitong talunin ang isipan ng kalaban bago pa man pumutok ang unang baril. Kaya ngayon, meron akong tanong para sa inyo. Sa tatlong taktikang pinag-usapan natin, yung guerrilla warfare, yung strategy sa biyak na bato, o yung psychological war, para sa inyo, ano ang pinaka-epektibo? Ano yung pinaka-matalino? Sige nga, pag-isipan nyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.